Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Ame from Japan. Kabayan. Aquarius. Tingnan natin. Lagi naman natin itong ginagawa. No? Yung mga nag-ghost dyan, mga in relationship, mga single, o may mga third party. Tingnan natin. Vice versa palagi tayo ha. Anong nararamdaman niya sa'yo? Intention, behavior, action, your feelings sa mga bagong kung may darating man at awareness. Vice versa. Tingnan natin. Message oracle. Anak, hindi pwede yan. Sisira yan. Aquarius. Okay, third party. Maaaring nandun yung point na nagkaroon o may third party talaga, no? Or dahil sa third party is nagkaroon ng separation sa iba sa inyo. And in this system, I know my inability to make a decision hurt you. O yan, yung point of feeling drained because of the pain na naramdaman in the past sa mga nagkahiwalay dyan or kung may mga third party at still connected pa rin kayo, nandun yung point na hindi makapag-desisyon in life, and holding back. I should have expressed myself better. Nandun yung point na hindi, kung sa mga nagkahiwalay talaga, alam mo yung point na nahahatak pa rin ang isa sa inyo sa nakaraan, no? May mga bagay na sobrang sakit sa mga bagay na naging desisyon o mga bagay na naganap o nangyari. Kung sa may third party naman dyan is handun yung point na kahit you're still in a pain situation, you still holding pa rin sa connection na ito, no? Sa nakita ko kahit. Pero nasa inyo pa rin yan no? Basta wag mo napapabayaan yung sarili mo. Baka mamaya na nakakalimutan mo na yung sarili mo. Nagpo-focus na lang sa kanya. Magpaganda ka, magpapogi ka. Kaysa nadidrain ka dyan. Diba? Tingnan natin ang another message. The Love Oracle. Kaya by this May, ang nakita ko sa'yo dito is parang nandun yung point na kung sa may mga nagkahiwalay dyan, parang ibinigay niya talaga yung all pagdating sa relationship, and na-feel drained siya. Kaya this, nandun yung point na maaalala mo yun or maaalala niya yung nakaraan na situation, kung ano yung nangyari sa connection na ito. May 2026. May 2026. Uy! May shady, deception, temptation, and enemy. May kaway ka ba talaga, Aquarius? Ano ba yan? Okay, when it comes dito is mag-ingat ka lang when it comes sa mga tukso, ganyan. Kung mga bago man kayo or may mga bagong darating in life, ganyan. Andun na yung point na when it comes sa may mga third-party relationship, talagang natukso. No? Kumbaga naakit sa iba yung inyong karelasyon, kaya nagkaroon din ng third party. Yan. Nagkaroon ng mga panglulokot, panglilinglang na situation. By this May din, mag-ingat ka pa rin kasi handun yung point na syempre, may mga tao pa rin na maglalay or magdi-disguise at mag-wearing a mask pa rin. Kumbaga nahandun pa rin yung mga point of may mga hidden motive pa rin na magaganap or may mga hidden motive pa rin na taong kukonek sa'yo or you're in a connection, kung may kasakarelasyon, ganun din, no? Ingat-ingat na lang din, mag-trust ka lang din sa intuition mo. And makaiba sa inyo is makakita kayo ng mga coincidence, may mga signal, hint message from the universe, mga repeating numbers, by the song, o may mga ipapadala siya na tao para ibigay yung message na yon o pwedeng sa panaginip nyo. Yan, may mga sign ka na makikita o mararamdaman, mga red flag situation yan. Mag-focus kayo dyan ha. And syempre, acquaintance, trust, support, and loyalty. Ando yung point na may mga tao pa rin naman na they want to give you love and support pagdating sa connection mo, you give your all. Alam mo yung point na na lovers ka na, friendship mo pa siya. Overall, no? Nandun yung point na yon. Pero because of the third party talaga, dahil sa attraction at sa temptation, nagkaroon at naging separate yung landas nyo dalawa. Pwede rin na sa point na binigyan ka ng red flag or mga sign pero pinilit mo pa rin buuin yun, ibinigay mo pa rin yung suporta.
kahit na alam mo, kasi hindi si holding back, 'di ba? Kahit na alam mo na masakit, pero nangyari yung mga dapat nangyari. Kung may mga third party, yun, well, nandun naman yung point na maaring hindi mo na lang din pinapansin kahit na may third party and you will enjoy your life or you need to enjoy your life sa iba sa inyo. Kasi andito si friend. Yan, may mga tao, sa iba sa inyo, may mga tao talaga na magbibigay ng suporta sa iyo at may ipapadala sa universe sa iyo para mas maging masaya sa buhay or magsaya sa buhay, no? Kung sa aspeto mo, o kailangan mo magsaya rin sa buhay. Pero mag-ingat ka, no? Kasi andito si Snake, eh. Ibig sabihin, may mga kakilala ka, kamag-anak man yan, or a connection na hindi totoo sa'yo, no? Kasi andito si Mask. Diba? May magko-confess, oh, may mga secret and revelation coming by this May 2026, Aquarius. Ito ang hidden secret, ah. Uy, iba dito is nandun na yung point of naka-move on na at ready to move on. Kung ready na, kumbaga naka-heal na siya, naka-recover na siya, at ready na siya sa bagong simula na kanyang buhay, no? And sa iba sa inyo, by this May, siguro may mga bagay na kayo i-releasing, ganyan, mag-cleansing na kayo, ganyan. Sa iba sa inyo, may mga bagay na kayo na i-recover or makaka-recover na kayo. It's more ano to, move on, no? And then by this May, yung hidden, when it comes to a hidden secret, is sobrang hindi nyo alam na pwedeng ikaw ito no, or someone. Andun yung point na when it comes sa May, andun yung point of talagang sobrang nagkaroon ng lamat, no? Sa friend man yan, sa connection man yan, or sa mga relationship man yan. Sobrang nagkaroon ng lamat, sobrang nawala yung trust or nawala na yung tiwala, kumbaga, no? Andito rin yung point of elusive or yung mga deception, pangloloko, trickery, pangliling lang, at mga dishonesty. Kaya, mag-ingat ka pa rin, di ba? Andito si Snake. Ibig sabihin, by this May talaga, may mga bagay na hindi mo mapapansin, na pwedeng lolokohin kang muli o maloloko kang muli ng mga nasa paligid mo o mga taong nakakonect sa'yo o kaya karelasyon mo o kapatid, anak, magulang. May mga ganun ako nakikita. Mag-ingat ka pa rin, ano. Pwede rin na kung may mga broken promises, siguro wag mo na lang din pagkatiwalaang muli. Kumbaga, kailangan mo rin ng boundary. No, you need to put boundaries din pagdating sa kanila. Basta maingat ka sa mga ganito ha. Di ba may lumabas na Mask and Snake, tapos eto pa siya, di ba? Pwede may mga mangangako muli sa'yo na pwedeng mapapako ito, no, sa nakita ko dito. Pwede may mga bagay o sitwasyon na tao rin na hindi tutupad sa mga sinasabi nila kasi andun yung dishonesty din. Well, nasa sa'yo naman yan. Tao na na-connect kay Aquarius, nararamdaman, vice versa. Nararamdaman. We have the 10, no? And the King of Pentacles. Ay, baliktad. And the 3. Okay, when it comes sa nararamdaman, kung kayo is nakahawalay nitong tao na ito, nararamdaman niya sa iyo, wala, it's end. Kumbaga, tapos na rin. Nandun yung point na, o ikaw ito ha, andun yung point na nagkaroon na rin ng pagtalikod when it comes sa connection. Siyempre, nararamdaman niya, nandun din naman siya sa point na nagkakaroon din naman siya ng pag-iisip, sa nakikita ko dito, naiisip din naman niya yung mga bagay na ginawa mo pagdating sa kanya. Kumbaga, naging responsable ka, kumbaga, ikaw talaga yung nagbuhat ng responsibilidad o ikaw yung umako ng responsibilidad o sa relationship. Kumbaga, kahit mahirap, ginawa mo, pinasan mo, kinaya mo, nando sa point na yun, when it comes sa nararamdaman. And then, kung kayo naman is in the relationship na may third party relationship, alam mo yung feeling mo ang bigat-bigat na nang nararamdaman mo pero pinipilit mong kayanin ito. Na umaasa ka pa rin na baka someday, somewhere, somehow, 'di ba, nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Minsan siguro pretending ka, hindi mo na lang, hayaan mo na lang siya, pero deep inside, handun yung lungkot, no? Handun yung you feel rejected or yung sadness na nararamdaman.
or vice versa. Yun nakikita ko dito. By May, ganun. By May kasi nandun yung point na yun yung mararamdaman mo o nararamdaman mo na talaga siya ngayon. O baka naman din nag-iisip na nagkakaroon na pag-iisip na thinking about letting go, no? Pagdating dito sa connection na ito. Kung wala naman talagang third-party relationship, by this May, ang nakita ko na nararamdaman niya sa'yo is na andun yung point, lalo na kung LDR kayo, andun yung point that they willing to waiting or maghihintay talaga siya sa'yo hanggang sa magkaroon ng mga matapos yung mga bagay-bagay or magkaroon muli kayo ng connection or kung LDR to ha, ganyan, or kumonek sa'yo. They always waiting. Andun yung always waiting. Nararamdaman niya rin sa'yo, Aquarius, is nandun yung point of planning. Parang nagkakaroon siya ng pagpaplano or ikaw ito sa kanya ng mga pagpaplano to do things, to be stable yung connection na ito. Magkaroon ng stability kumbaga yung or magkaroon ng planning and magkaroon pala more ng growth sa connection. Yun na nakikita ko na nararamdaman niya sa'yo. Ibig sabihin, nag-iisip siya na to growth more, no, sa mga walang third party. Tingnan natin ang intention niya sa'yo this May. Yung ano kasi na andito siya, oh. Diba? Kaya nakakaganyan ako. Nasa ano siya, gitna siya ng aking braso. Braso ba yan? Kamay. Intention niya sa'yo is the 9, the hang, okay, 5, okay. Intention niya sa'yo this month of May, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito. Intention niya sa'yo, meron siyang meron siyang gustong sabihin, kasi ang nakita ko sa kanya, or vice versa, nahatak siya ng connection. Siguro may mga point o may mga bagay siya na hindi niya nasabi noon na gusto niya sabihin or pwede rin na meron pa siya. Ang nakita ko kasi sa kanya dito, nagkakaroon siya ng parang nalilito siya kasi gusto niya kumonek sa'yo. Intention niya kasi sa'yo is to talk pero hindi niya alam paano. Parang nandun sa point na yun. No? Ako nakita. Kaya nagkakaroon siya ng back and forth na energy. Yun. And then, kung kayo naman is may third-party relationship. So, may mga third-party relationship, alam mo yung point na alam mo na may third-party relationship pero hindi ka makapag-desisyon. Nandun sa point na yun. Nagdadalawang isip ka, maybe, no? Sa iba. Kumbaga, is, kasi nasa sa'yo yung choices na to eh. Parang, nagpakulong ka na lang sa isang sitwasyon na hindi na worth it. Diba? Pero iba na rin kasi yung kung may mga anak na kayo, ganyan, o kung talagang love mo siya. Pero kung nararamdaman mo naman na hindi na worth it, pero nasa sa'yo yun. Intention niya sa'yo is yun na yung point na alam mo yung hot and cold situation when it comes in this connection. Ganun ang intention niya. Kung kayo naman is walang third party relationship, sa connection kasi ganun, hot and cold. Sa mga wala namang third party relationship, by this May, ang nakikita ko dito is may mga pagbabalak, by this May, mga pagbabalak o may mga bagay na gustong desisyonan o gustong sabihin o gustong gawin. Pero nandun yung point na hindi niya alam kung sasabihin niya sa'yo o ikaw ito ha or parang may mga gano'n, parang magkakaroon kasi siya ng pagdadalawang isip. Yun. Yun ang intention niya sa'yo. Dito. Sa nakita ko, may mga bagay siya na gustong aksyonan, or may mga bagay siya na gustong sabihin, gawin, mga gano'n. Pero hindi ko alam why, but napoprostrate siya or mapoprostrate siya sa situation. Siguro paano niya, kasi may mga bagay siya na i-evaluate by this May. Siguro may mga i-evaluate siya when comes sa relasyon na ito na medyo mapoprostrate siya or pwedeng na doon sa point na may sasabihin siya pero hindi niya alam paano, mga ganun. By this May. Sana wala kayo ika-prostrate. Sana
sana maging open kayo sa isa't isa pagdating sa may ano, para siyempre, hindi rin maging malaking gusot yung situation dito sa nakikita ko dito. Kung kailangan na magkaroon ng paliwanagan, mas gawin yung dalawa, no? Yun. Tingnan natin ang behavior and or action niya sa'yo. Behavior action mo kay Aquarius. Dismay. Matanda pa at Four Sword. Okay. Okay, behavior and action. Ako kaya is nagkahiwalay nitong tao na ito. This May, sa mga nagkahiwalay dyan, ang behavior niya sa iyo is, alam mo yung point na nalulungkot, handun yung lungkot, handun yung pain na nararamdaman niya, handun yung pag-isolate, kumbaga, when it comes disconnection. Ibig sabihin, may iisip ka niya. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng pag-isolate. Ibig sabihin, mahatak pa siya na nakaraan. Alam mo yun? Ibig sabihin, na handun yung point na kahit na nagkaroon na pag-move forward dahil sa paghihiwalay na ito, mararamdaman at nararamdaman pa rin niya yung pain na nangyari sa connection. Yun ang nakikita ko dito. And then, ang nakikita ko rin dito sa mga may third-party relationship, by this May, sa may mga third-party relationship, by this May, ang nakikita ko sa'yo is may isip mo pa rin siya eh. Alam mo yung point na kahit na nagkakaroon ka na ng acceptance na gano'n na talaga siya, ganyan na talaga siya, may mararamdaman ka pa ring lungkot at kirot. Andun sa point na yun. Kahit na sa tingin mo is, parang pipilitin mo pa rin yung sarili mo na maging okay. Or nandun yung point na pipilitin mo pa rin yung sarili mo na magbigay ng effort sa kanya, maybe sa iba ganun. Pero makakaramdam ka pa rin ng lungkot. This May, sa nakita ko dito. Siguro, kung may tatanong ka sa kanya, medyo paiwas, o kaya hindi niya iiwasan ka niya, o iwasan mo siya, mga ganun sitwasyon. Kaya magiging behavior niya sa'yo is, mga ganung part, ako nakikita sa'yo. May mga mararamdaman kang ganyan. Anak, parang kanina niyo pa ako sinashower ng pupo. Sabay ganun eh, no? Magkakaroon kayo ng baka makaramdam ka sa kanya ng disappointment, ganyan. Or may mga situation of ma-feeling, lalo na sa may mga third party, parang mawalan ka na ng pag-asa na hindi na talaga siya magbabago, mga ganun sitwasyon. Pero kung walang third party, behavior naman niya sa'yo is konting kirot. Hindi ko alam bakit. Siguro mag-isolate lang siya, baka gusto niya muna mapag-isa, o gusto niya muna mag-isip, gusto niya muna iba kasama, pwedeng nandun sa point ngayon, o kaya is magkakaroon ng mga traveling situation sa iba, no? Malayo man yan o malapit. Nararamdaman mo sa kanya, Aquarius. May mga pag-iisip na gano'n. Vice versa. The Star. 4. Oh. Okay, Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, syempre, nararamdaman mo sa kanya, nagkaroon talaga siya ng third party, no? By this May, yun, siguro maalala mo pa rin siya na sa mga nagkahiwalay na, I'm okay. Okay na ako, nakapag-heal na ako, ganyan. Nabubuo, kumbaga, unti-unti ko nang nare-recover yung sarili ko, unti-unti ko nang naitatayong muli yung sarili ko, unti-unti ko nang nabubuo muli yung sarili ko. Sa tinatagal-tagal man din ang panahon, parang nando sa point na yun. Yun na nakikita ko dito, no? And then also, sa mga may third party naman dyan, by this May, ang nakikita ko sa'yo dito is,
This May, nararamdaman mo sa kanya, sa may mga third party, may mga ikakagulat ka sa kanya na gagawin niya. O may mga revelation ka pa na malalaman pagdating sa kanya. Pwedeng nandun sa point na yun. Yun. Siguro mas mararamdaman mo yung presensya niya. Or mas malalakas yung instinct mo pagdating sa kanya. Yun. By this May. Kung kayo naman is walang third party relationship, sa mga walang third party, mararamdaman mo siya by this May. Ang nakikita ko dito, maaring nandun yung point na may mga ikakagulat ka, ikakasya o ikabibigla ka na idea, maybe, na may sasabihin siya sa'yo, o kaya is, baka iba sa inyo magkakaroon kayo ng mga union, o kaya is may mga pagbabago when it comes in this connection. May mga ganong sitwasyon na pwedeng maganap by this May. Yun. Tingnan na natin ang mga single. Sa mga single po talaga na walang connection, may darating ba na bago? New love coming? Aquarius. Meron po ba? Meron po ba darating na bago? The Star. Okay, kung may darating na bago, sa iba dito, yes. Sa iba dito, kilala mo na to. Pero sa iba dito, may tao dito na may interesado siya sa'yo. Either kilala mo na siya, or nakilala mo na siya, or sa iba dito is may tao na magkakaroon siya ng interest pagdating sa'yo. Yun ang nakikita ko dito Yes, may darating po. Pwedeng iba sa inyo is makikilala niyo siya when it comes sa mga event situation. Pwedeng sa kaibigan, o kaya may mga parties, events, celebration, pwedeng nado sa point na yun. Or makikilala mo siya sa mataong lugar. O kaya baka bigla kang lumabas, may pinuntahan ka, doon mo siya makilala, o kaya meron kang pinasok na site, pwedeng nado sa point na yun. Basta may mga gagawin ka raw, o may mga mangyayari particularly dun sa part na sinabi ko na dun mo siya makilala. Or pwede kasi iba dito, kilala mo na talaga siya na may interesado talaga siya sa'yo. Yun na nakikita ko. Yes, may parating po na bago. Pero mas bata ata to sa'yo. Parang mas bata to sa'yo. Sa iba dito, iba lahi nito. Either mas bata siya sa'yo or ibang lahi to. Well, kung ano mang edad niya, no? Yan na nakita ko dito. O iba yung lengguwahe niya. Pwede rin na nasa ibang bansa siya. Kaya nadidinig ko iba yung lengguwahe. O yung language. Tingnan natin awareness. Need to aware. Okay, when it comes sa iyong awareness. Okay, pagdating sa iyong awareness, ang sinasabi naman sa iyo dito ni card is, huwag kang lang magmamadali. Slowly but surely. Yun ang pinaka-the best point. Sa nakita ko ito. Kumbaga, nahandun yung point na makiramdam ka, pakiramdaman mo yung mga connection or mga taong ko-connect sa'yo o yung karelasyon mo man yan. Yan. Slowly but surely, you need to be aware then. You need to see the fact of the situation. Kumbaga, mas maganda yung mas gamitin mo yung intelligent mo, yung karunungan mo, yung instinct mo, yung intuition mo, ganyan. Done to your heart. Kumbaga, huwag ka rin magiging impulsive kung may mga bagay na kailangan mo itama sa nakaraan o tapaguhin by new you, gawin mo. Yun ang pinaka-the best point, And then, syempre, kailangan daw is alamin mo talaga kung ano talaga intention, kung ano yung mga dapat na, kumbaga, think advance. Mag-think advance ka palagi, pagdating sa lahat ng aspeto ng buhay mo o sa mga mako-connect sa'yo or sa relationship man yan. Yun. Basta, wag ka lang magbibigay. Kumbaga, hindi kasi lahat minamadali ito Yan. I-analyze mo, magkaroon ng tamang pagpaprogress, at magkaroon ka ng mga bagong strategy. Hindi tulad ng dati.
Okay? Yun ang nakita ko dito. Arigatou namaste, God bless.